Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time the new Filipino time, alas 12:01 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Motibo at timing ng Department of Justice sa pag-imbestiga kay Vice President Binay Kinwestiyon. Daan-daang medical volunteers ipadadala ng Pilipinas sa mga bansang may Ebola. Brigada Balita Nationwide. Samantalang Department of Health aminadong pahirapan ang pagmonitor sa Ebola virus sakaling papasok ng Pilipinas. At search operation sa mga pagbaha sa Visayas sa Mindanao nagpapatuloy. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, mga kabrigada, hatid pa rin sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula rito sa Brigada News FM Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Joffrey Bong Kagape. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Araw ngayon ng Sabado, Oktubre 11, 2014. 75 days before Christmas, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Nakahanda umano ang gobyerno ng Pilipinas, lalo na ang Department of Health, na magpadala ng medical team para sa mga lugar na may kaso ng Ebola virus bilang bahagi na rin ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies o IFRC. Sa panayam ng Brigada News FM kay Health Undersecretary Teodor Herbosa, sinabi nito na partikular na mga health volunteers na siyang ipapadala ng bansa
na kanilang iminungkahi kay Pangulong Benigno Aquino III ay ang mga doctors, nurses at iba pa mga health professionals. Ayon kay Herbosa, marami na ring mga volunteers ang handang tumulong sa itatayong ospital sa Sierra Leone kung saan kabilang ang Philippine Red Cross sa makikipagbahagi sa pagbibigay ng tulong. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOH na nanatiling Ebola-free ang Pilipinas, subalit kailangan pa rin ang doble na pagmonitor sa gagawin ng pamalaan, katulad na lamang ng Pinoy workers na siyang umuwi ng bansa na may naitalang kaso ng nakakamatay na sakit na Ebola. May mungkahi na kami doon kay Presidente na kahapon doon sa aming summit, nagpalista na kami sa willing mag-volunteer. So madami kaming volunteer na nurse at few na doctors. Ngayon nagtatayo na yung IFRC, yung International Federation of Red Cross Society. So miyembro doon ang Philippine Red Cross. So mukhang tutulong sila para magpadala ng mga health volunteers. Si Health Undersecretary Teodor Herbosa sa panayam ng Brigada News FM. Samantala, inamin ngayon ng Department of Health na pahiraman para sa kanila ang pagmonitor sa kaso ng Ebola virus infection sakaling ito ay makakapasok ng Pilipinas. Sa panayam ng Brigada News FM kay Health Secretary Teodor Herbosa, sinabi nito na mahalaga pa rin ang kooperasyon ng bawat isa, lalo na ng mga kababayan na galing sa mga bansang may naitalang kaso ng Ebola virus. Dapat din anyang bigyang pansin ang mahahalagang paalala na kanilang ibinibigay sa bawat upuan ng eroplano para sa agarang pakikipag-ugnayan ng mga kababayan na maaari nilang tawagan kapag nagkaroon ng sintomas ng Ebola. Anya, wala namang dapat na ikabahala ang bawat mamamayan at ang mahalaga lamang ayon kay Herbosa ay ang sapat na impormasyon patungkol sa Ebola virus infections na ngayon ay laganap na sa Sierra Leone, maliban na lamang sa bahagi ng Senegal at Nigeria at iba pa na ngayon ay Ebola-free na dahil sa kanilang sapat na impormasyon. Very important yung responsibilidad ng individual. Yung pagbiging honest sa mga otoridad. So tayo na alam niyo siguro naman na pag bumiyahe kayo sa ibang bansa, pagbalik niyo na nakasakay sa eroplano, may binibigay kaming health declaration card, yung kulay dilaw, di ba? Kulay dilaw po ito. Nakalagay doon yung seat number mo, yung pangalan mo, kung saan ka makokontak, at kung sakaling magkasimptomas ka, saan ka tatawag na telepono sa Department of Health. Ang panayam po kay Yusek Herbosa ng Brigada News FM. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Ngayon pa lamang ay nagpahayag na ng duda ang kampo ni Vice President Jejomar Binay na partiality ng gagawing investigasyon ng Department of Justice sa mga isyu at aligasyong ibinabato sa pangalawang Pangulo. Sa panayam ng Brigada News FM kay United Nationalist Alliance o una spokesman JV Bautista, umalma ang opisyal sa pagtukoy ni Justice Secretary Laila de Lima na credible witness si dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado na isa sa tumatayong whistleblower sa mga isyu ng katiwalian laban sa Vice Presidente. Kinwestiyon din ng abogado ang motibo ng kalihim saan niya ay pagsawsaw sa mga isyu. Una na ring ipinaliwanag ni Secretary de Lima na bagamat may nakabinbin ang kaso sa Office of the Ombudsman, maaari umano sila magsagawa ng sariling investigasyon. Yung Secretary of Justice, dapat siya ay patas at saka talagang pinatutupad niya ang katarungan dito sa bansa natin. Kaya pagka nagsasalita siya ng ganyan, hindi mo maganda sa pagbinigyan. Wala namang maliwanag na krimen dito na kung talagang meron nga bang nagawang krimen o wala Kasi, halimbawa yung sa building, may overpriced ba dyan? Sinasabi ho ng mga taga-COA, wala. Si ONA spokesman JV Bautista. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Tinawag ngayon ang kampo ni Vice President Jejomar Binay na bias ang pahayag ni Justice Secretary Laila de Lima na nagsasabing credible witness ang isa sa mga testigo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa investigasyon ng umano'y overpriced na Makati City Building 2 anomaly. Sa panayam ng Brigada News FM kay United Nationalist Alliance spokesman JV Bautista, sinabi nito na walang basihan ang pahayag ni de Lima sa pagsasabing matibay ang testigo ng Senado laban kay Binay, lalo na't wala pang nasimulang investigasyon ang ahensya. Kaugnay
nito, tiniyak naman ni Bautista na welcome sa kampo ng pangalawang Pangulo ang anumang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Napag-alaman na una nang sinabi ni De Lima na interesado ang ahensya na magsagawa ng hiwalay na investigasyon laban kay Binay, kung kaya't nakatakda umano itong makipagpulong sa mga testigo ng komite na nasa ilalim ng Witness Protection Program. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, ayaw munang magbigay ng anumang komento ng kampo ni Vice President Gigi Marbinay kaugnay sa muling panawagan ni Senador Miriam Defensor Santiago na dapat humarap na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang pangalawang Pangulo. Sinabi ni ONA spokesman J.B. Bautista na tulad ng mga naunang pahayag ng pangalawang Pangulo, hindi nito kinikilala ang binong subcommittee bilang tamang forum para sa akusasyon laban sa kanya na anilay malinaw na pamumulitikal lamang. Kasabay na rin ito ng kanyang talumpati sa Philippine Association of Real Estate Boards Incorporated sa may Alabang, Muntinlupa, kung saan sinabi ni Santiago na kung walang kasalanan si Binay, sa taong bayan ay dapat niyang harapin ang naturang investigasyon. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, patuloy ang ginagawang search operations ng mga otoridad sa 4 na kataong naiulat na missing sa gitna ng nararanasang malakas na buhos ng ulan sa Visayas at Mindanao na nag-iwan na ng isang fatality. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakilala ang nasawi na si Angelo Clavines, 10 anyos ng barangay West Habog-Habog sa Molo, Iloilo City na namatay matapos makuryente. Ayon sa ahensya, tinatayang nasa 12,000 na mga pamilya mula sa 51 barangay sa Western Visayas, Region 9 at Autonomous Region in Muslim Mindanao ang apektado ng masamang lagay ng panahon dulot ng Intertropical Convergence Zone. Kaugnay nito, patuloy naman ang paghahanap ng mga local government authorities sa 4 na missing persons na sina John Paul Obaridas, 15 anyos at Anthony Hardeleza, 16 anyos, pawang residente ng Mandurriao, Iloilo City. Ang mga ito umano ay huling nakita sa Kalahunan Creek. Pinaghahanap din ng isang SR Oro ng Bayas City, Negros Oriental na pinaniniwala ang tinangay ng agos ng Niludhan River at isang maungko mastura na sinasabing tinangay din ng agos ng Lumabka River sa Barangay Nuyo, Maguindanao. Samantala, patuloy namang tinutugunan ngayon ng pamahalaang lungsod ng Zamboanga ang pangangailangan ng nasa 50 pamilya na nawasak ang mga bahay dahil sa ipo-ipo sa Barangay Mercedes at pagrasgasa ng malalaking alon sa baybay naman ng Barangay Labuan. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito muna kabrigada, Brigadang Luna. Malagang paalaala palagi sa mga kabrigada natin na napapansin mo na parang alam mo, Brigadang Luna, yun ba mga hindi na nagiging maganda ang kanilang kutis? Like yours, di ba? Napaka-sensitive mo sa kutis. Naku kabrigada, hindi mo na dapat yan problemahin pa. Kasi alam mo, ang pag-inom ng Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay kaya nito makatulong sa inaasam-asam mong kutis porcelana na napakakinis ayon. Alam mo ba kabrigada, sa orgasm na tinatawag, pagpapalabas ng punla in Tagalog, ay nagkakaroon ng bugso ng tinatawag na endorphins. Yan ay nakakatulong siyempre sa pagpapagaling ng ating, kung meron man kayong mga skin damage dyan, ay nakakatulong yan kabrigada. Tulad na lamang yung galing sa sigarilyo. O di ba, pagbabad mo sa araw, na siya nagdudulot ng pagnipis ng ating balat. Kaya naman kabrigada, nakakatulong po dyan yung Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule para maging makinis na ang balat ng mag-asawa na siyang kapwa nag-i-enjoy. Enjoy nyo yung dalawa yan. Enjoy ka na, dahil ikinis ka pa, di ba? At saka tatagal ka pa. Ayon, Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule, siguradong nagpapatagal. Tested and proven. Like us, like me, like you. Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule kabrigada. Available na po yan sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Oy tayo mga kabrigada, isabayan na papakinggan din ngayon sa 93.1 Brigada News FM dyan sa Cebu, 89.5 Brigada News FM diha sa General Santos, 93.1 Brigada News FM Zamboanga, 95.7 Brigada News FM diha sa Coronadal, 88.5 Brigada News FM sa May Toledo City, Cebu,
At maging dyan kabrigada sa 89.3 Brigada News FM Cotabato City, sa 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan, 89.3 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro City, 99.3 Brigada News FM Calibo Aklan, at 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide. Yan mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita live na siyang inihatid sa inyo sa pamamagitan ng Power Cells Herbal Capsule at ng Dry Max Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada, Brigada Luna Agimat at Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok kabrigada sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time the New Filipino Time, alas 12:14 ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Itay, may sabi po sa akin yung mga classmates ko. Ano yan, anak? Sabi po nila, pag nakapag front view ako, kamukha ko si Rizal. Pag naka-side view naman, ay kamukha ko si Bonifacio. Ano po ibig sabihin nila, tatay? Ibig sabihin yan, anak, mukha kang pera. Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi. Kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Watson's drugstores nationwide. Gias Pharmacy, Kumintang, Ibaba, Batangas City. Luz Luna Pharmacy, Luz Street, Lipa City, Batangas. Yvette Farmacia, Old Public Market, Lemery, Batangas. At City Drug sa Bangkal, Makati City. Kabrigada, sapat na ba ang iyong kaalaman tuwing tag-ulan? Orange Rainfall Advisory naman ang itinataas sa mga lugar na inaasahang makakaranas ng 15 mm hanggang 30 mm na buhos ng ulan sa susunod na isang oras. Nagbabadya na ang baha sa mga lugar na ito. Mag-ingat kabrigada, sapat na kaalaman para sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at Brigada News FM National, the Music and News Authority.